Ang kulungan ay maliit, madilim. May isang makalumang mesa, upuan at makitid na kama. Isang maliit na bintana sa itaas ang nagpapapasok ng mahinang liwanag ng buwan at hangin na amoy dagat at lupa. Nakaupo si Rizal sa mesa. May hawak na panulat at manipis na papel. Ang kanyang mga daliri ay medyo nangangalawang, ngunit mabilis at tiyak ang pagsusulat. Ang gabi ay malalim na at ang aking oras ay nalalapit ng matapos. Kailangan kong isulat ang lahat ng hindi ko nasabi. Ang aking pag-ibig sa bayan, sa aking pamilya, at sa lahat ng aking minamahal. Rizal, pinapayagan kang makipag-usap sa iyong kapatid at kay Josephine. Ngunit kailangan mabilis lang. Baka mapagalitan ako ng general. Bakit kailangan ito? Bakit hindi na lang ako ang mamatay alang-alang sa'yo? Huwag kang mangarap ng ganoon, mahal. Ang aking pag-alis ay hindi pagkatalo. Ito ay pagkahandog. Ang aking buhay ay magiging ilaw para sa kanilang kinabukasan. Jose, ano ang sinusulat mo? Ito ang aking huling tula, Trinidad. Tatawag kong Mi Ultima Diyos. Ang aking huling paalam. Gusto kong ipahayag dito lahat ng aking damdamin. Para sa bayan at sa inyo. Patuloy siyang nagsusulat. Ang oras ay lumilipas. Hindi man ang aking puso. Sa iyong kalayaan, aking ibibigay ang buhay. Ang aking lupang sinilangan, ikaw ang aking tahanan. Hanggang sa huling hininga, ginagalang kita. Inilagay niya ang tula sa loob ng isang maliit na papel na pinupunit at saka isinuksok sa loob ng isang makalumang lampara. Trinidad, ang lamparang ito ay para sa inyo. Huwag mong bubuksan ito hanggang ako'y wala na. Doon nakatago ang aking huling tula. Ipakita mo sa kanila na ang kalayaan ay di maaaring bindis. Pahayag mo ito sa lahat ng Pilipino. Kailangan paglaban. Oo, hindi ko ito kakalimutan. Sasabihin ko sa lahat ang iyong mensahe. Rizal, kailangan na nilang umalis. Si Josephine ay yumakap muli kay Rizal. At iniwan ang kanyang isang kwintas na may larawan niya. Si Trinidad ay nagpaalam ng tahimik, hawak ang lampara ng mahigpit. Naiwan si Rizal na nag-iisa. Kumuha siya ng krus na gawa sa kahoy at nagsimulang magdasal. Diyos, gabayan mo ang aking bayan. Gabayan mo sila sa landas ng kalayaan. Tanggap ko ang aking kapalaran. Ito ay aking pinili. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa bintana at tumatama sa mukha ni Rizal na nakahiga sa kama. Gising siya ng dahan-dahan. Kinuha niya ang pinakamaganda niyang damit. Malinis, maayos at walang bahid ng dumi. Handa na ako. Ang aking gawain ay tapos na. Ngunit ang kanilang gawain ay nagsisimula pa lang. Oras na! Hinihintay ka na ng general sa bagong bayan! Rizal, meron ka pa bang huling hiling? Isang huling pagkain? Isang huling dasal sa labas? Maraming salamat, General. Kumain na ako ng aking huling almusal. Gusto kong magdasal kasama si Padre Balaguer bago kami umalis. Pumasok si Pare Balaguer. Nagdasal sila ng dalawa.
Ang dasal ay mahaba at puno ng pag-asa. Pagkatapos ng dasal, inilabas si Rizal mula sa kulungan. Naglakad si Rizal mula Port Santiago hanggang Bagumbayan. Mas pinili ni Rizal na maglakad kaysa sumakay sa karwahe upang tumagal pa siya kahit ilang minuto sa mundo. Suot ni Rizal ang pinakamagandang damit. Dumadaan sila sa mga kali ng Maynila. Maraming tao ang nagtitipon sa gilid ng daan. Mga lalaki, babae, at bata. Lahat ay may luhas sa mga mata. Mabuhay ka, Rizal! Mabuhay! Salamat sa iyong pag-ibig sa bayan! Si Rizal ay tumitingin sa mga tao, umiti ng mahinahon at itinaas ang kanyang mga braso bilang tanda ng pasasalamat. Pagdating sa Bagong Bayan, may isang pwesto na inihanda, isang malaking lupaing tuyo, nakapalibot ng mga sundalong may hawak na baril. Ang mga tao ay nasa malayo, ngunit nakatingin lahat kay Rizal. Ang hatol ay malinaw. Ikaw ay babarilin na nakatalikod. Para sa mga taksil sa Espanya. Di ako taksil. Inihiling ko lang na harapin ang inyong mga baril. Papahiwatig na ako'y lumaban sa aking bansa hanggang sa aking huling hininga. Hindi ka pinapayagan. Maaari pang paluhurin ka at takpan ng mata. Ngunit para sa iyo, ibibigay kong isang pabor. Di na tayo gagamit ng firing. Kung ganon, hiling ko na lamang. Barilin niyo ako sa likuran, malapit sa puso. Ang pulso mo ay normal. Hindi ka ba kinakabahan? Ang kamatayan ay isa ng bahagi ng aking layunin. Mabuhay ang Pilipinas! Ang kalayaan ay katotohanan na magiging totoo. Narinig ang malakas na tunog ng mga baril. 3 putok na magkakasunod. Bumagsak si Rizal sa lupa. Sa kanyang huling hininga, binigkas niya ang mga salitang Consumatum est. na may lakas na tila hindi siya nasaktan. Ang kanyang buhay ay naging ilaw para sa bayan na kanyang minahal. General, patay na siya. Viva Espanyol! Vete de los traidores! Patay na ang numero 1 kaaway ng Espanyol.